Dadako po tayo sa ating aralin. Higit sa lahat, higit sa ano paman, ay ang pag-ibig. Ito yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng Biblia. Sa ating pag-aaral po ngayon, ang gagamitin po nating version ng Biblia sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia. At ang English version ay New American Standard Bible. Pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya. Ang ating paksa ngayon, madalas nating mapag-aralan ito. Pamilyar ang marami dito at nalalaman ito ng mga mananampalataya. Yung tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pag-ibig sa Diyos, at ito nga pong pag-ibig o pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Marami po sa atin dito na naririto maaaring makapagsabi at yung iba ay posibleng makapagpakita ng ebidensya na minamahal ang Diyos. And marami din sa atin dito gusto po yung kalagayan o nakakaranas tayo ng pagmamahal mula sa ibang tao. So, walang duda po, no? Minamahal natin ang Diyos and gusto din po natin ang kalagayan na minamahal tayo ng iba. Pero ang tanong po, ako ba at ikaw din po ba ay nagpapatuloy na nagmamahal sa kapatid sa pananampalataya? Kapag ang tanong po ay mahal ba natin ang Diyos, madalas ang agad nating sagot diyan ay oo, mahal natin ang Diyos. Kapag ang tanong, kung gusto ba natin na minamahal tayo ng iba, ang madaling sagot din po dyan ay oo. Gusto natin, nararanasan natin na minamahal tayo ng iba. Pero paano po kung yung tanong sa atin ay ganito? Nagpapatuloy ba tayo na nagmamahal ng kapatid sa pananampalataya? Paano kung yung pinapakitaan natin ng pagmamahal, hindi nasusuklian yung pagmamahal natin? Nagpapatuloy ba tayo na nagmamahal ng kapatid sa pananampalataya? Paano kung yung ginagawa natin ng mabuti, na sa halip gawan din tayo ng mabuti, ginagawan pa tayo ng masama? Nagpapatuloy po ba tayo sa pagmamahal? Napakahirap magmahal. Maraming dahilan kaya mahirap ang magmahal. Maging sa pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya. Nariyan na po yung natatakot tayo kasi baka abusuhin tayo. At nahihirapan din tayong magmahal kasi nananatili pa sa puso natin ang kasalanan at makasarili ang puso natin. Na kahit po mga believers na tayo ngayon, nauubusan or tila nasasagad yung puso natin. Mahirap po na sitwasyon ang magmahal ng kapwa kahit gustuhin pa natin. Parang nauubusan tayo ng dahilan para magmahal. Kaya mahirap ang sitwasyon ang magmahal ng kapwa. Kaya po, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang kanyang salita na sumisiyasat sa puso at sa isip natin, nagtutuwid at nagsasanay sa atin para talagang matutunan natin na mahalin ang bawat isa. So, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang kanyang salita. At ito nga pong bahagi ng sulat ni Apostol Juan, ang mababasa natin sa mga talatang ito, madalas pag-ibig, madalas pagmamahal. Nais ni Apostol Juan na turuan niya yung kanyang mga sinulatan at turuan niya ang mga magbabasa ng sulat na ito na makumpirma kung sila ba at tayo ay tunay na umiibig at nakakakilala sa Diyos. Sa pagbubulay-bulay natin ng mga piling talata sa sulat na ito ni Apostol Juan, suriin po natin ang ating mga sarili. Gamit ang mga tanong na ito, pagsusuri sa ating mga sarili. Tama ba ang pagkilala natin sa Diyos at tunay ba
ang pananampalataya natin kay Kristo? Nagpapatuloy at umuunlad ba tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Nagpapatuloy ba tayo sa pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya? Yung mga tanong po na ito yung gagamitin nating pangsuri sa ating mga sarili habang pinag-aaralan natin ang bahagi ng unang sulat na ito ni Apostol Juan. Suriin yung ating mga sarili. Basahin po natin ang chapter 4 sa verse 7 hanggang 12. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. At sa 12 po, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sa mga talata nating binasa, madalas nating nabasa yung minamahal, umiibig, nag-iibigan, at salitang pag-ibig. Malinaw po yung tema ng mga talata o bahagi ng sulat na ito ni Apostol Juan tungkol sa pag-ibig. At mapapansin natin, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig natin sa Diyos, kundi ito ay pag-ibig o ang pagmamahal natin sa kapatid sa pananampalataya. Meron po tayong tatlong punto na bibigyang pansin sa utos dito na mag-ibigan sa isa't isa. Una, ito ay paanyaya. Ang mag-ibigan sa isa't isa ay paanyaya. Sabi po sa verse 7, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Masasabi nating paanyaya ito dahil sabi po dito, mga minamahal, let us love one another. Kalawa, bilang obligasyon. Ang mag-ibigan sa isa't isa ay isang obligasyon. Nakasulat po sa verse 11, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Sinasabi po dito, nararapat. Inuobliga tayo na ibigin ang isa't isa. At ang ikatlo po, bilang isang kondisyon. Mag-ibigan tayo sa isa't isa, ito ay kondisyon. Sa verse 12 po, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, if we love one another, if, kaya ito po ay kondisyon. At ang sinasabi sa mga talatang binasa natin, mag-ibigan, nag-iibigan ay tungkol po ito sa pagmamahal ng mga mananampalataya sa kapwa mananampalataya. At yung love po o yung pag-ibig na tinutukoy dito, iba ito sa pag-ibig na definition ng mundo o pag-ibig na nakagawian at pakiramdam lamang ng mga tao. Ang usapin dito o yung pag-ibig na tinutukoy dito, yung highest form of love. Masasabi nating natatanging pag-ibig ng mga Kristiyano. Yan yung pag-ibig na tinutukoy dito. Klase ng pagmamahal na magpapakilala sa atin na tayo po ay na kay Kristo. Katulad ng sinasabi mismo ng Panginoong Hesus sa John 13 verse 35. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. If we have love for one another, ay makikilala daw po tayo na tayo ay mga alagad ni Kristo.
At isa po sa mga pangunahing paraan para masunod natin ang utos dito na magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa ay sa konteksto po ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Yung pagiging bahagi ng isang local church. Mas madali po kasi nating matukoy yung kapwa natin mananampalataya. Mas madali nating matukoy yung kapwa natin Kristiyano na ating mamahalin ayon sa utos dito kung tayo po ay kabilang sa isang local church. Parang sinasabi sa atin na mga kapatid kay Kristo, mga bahagi ng believers in Jesus Christ the Lord congregations, mga elders, mga kapatid na aktibo sa ministry o kaya mga kapatid na hindi pa masyadong aktibo sa ministry o mga tagapagturo, mga matatagal na nating nakakasama sa kalipunan, maging yung mga matatagal nating hindi nakikita or yung mga kapatid natin na mahirap pakisamahan, mga kapatid na matampuhin, mga kapatid na masisigla, matitibay, mga kapatid na maunlad ang pananampalataya o kaya mga kapatid na mahina ang pananampalataya. Mga kapatid na matitigas ang ulo at puso. Sa lahat sa atin, lahat po tayo, sinasabi sa atin dito, mahalin natin ang isa't isa. Kung nakasubaybay ka naman po ngayon, at sa ngayon po ay wala kang kinabibilangang local church, nag-aanyaya po kami na maging bahagi ka po ng kalipunang ito o kaya ay mapabilang ka sa ibang biblically healthy, gospel at Bible-centered at mapagmahal na local church. Kung ikaw po ay nagiging parte at committed na bahagi ng isang local church, lalalim po ang pagsunod mo sa utos dito na ibigin, umahalin ang kapwa o kapatid sa pananampalataya. Kung ikaw po ay isang bahagi ng katawan ni Kristo, lalalim po ang pagsunod mo sa utos dito. Ang tanong na sasagutin natin sa pag-aaral natin ngayon sa mga pangunahing talatang ating binasa ay bakit natin mamahalin ang isa't isa? Bakit? Una, ang pagmamahal sa kapatid ay isang patunay na nakaranas tayo ng muling kapanganakan at kilala natin ang Diyos. Ang sasagutin natin ay bakit, no? Kasi marami tayong alam na practical na paraan kung paano mamahalin ang ating kapatid sa pananampalataya bilang utos sa atin. Pero yun nga, sa pag-aaral natin ngayon, ang sasagutin natin ay hindi lang yung paano, kundi yung tanong na bakit. Meron pong tatlong sagot na matatagpuan tayo. Ayan, yung sagot na sa bawat bahagi kung saan matatagpuan natin yung let us love one another o ibigin ang isa't isa ay ito yung sagot sa bakit natin mamahalin ang isa't isa. Mula sa sulat ni Apostol Juan sa chapter 4. So number 1, ang pagmamahal sa kapatid ay isang patunay na nakaranas tayo ng muling kapanganakan at kilala natin ang Diyos. Number 2, ang pagmamahal sa kapatid ay bunga ng pag-ibig sa atin ng Diyos at ng ginawa para sa atin ng ating Panginoong Hesus. And number 3, ang pagmamahal sa kapatid ay patotoo na nananatili sa atin ang Diyos. Isa-isahin po natin yan. Sa verse 7 po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ito yung unang let us love one another. Magiging kapanipaniwala tayo na tayo po ay mga Kristiyano, na tayo po ay mga alagad, mga nagtamo ng kaligtasan, na tayo po ay nagsisi sa kasalanan at tayo po ngayon ay sumasampalataya kay Kristo kung nakikita sa atin na lumalago tayo sa pagmamahal sa isa't isa. Totoo po na tayo ay nagtamo ng kaligtasan dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Pero po ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay bahagi ng ginagawang
pagpapabanal sa atin ng Diyos, bunga ng Espiritu. Ang pagmamahal sa kapatid, ebidensya po na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. Kung sinasabi po natin na meron tayong faith, pero wala naman tayong pag-ibig, maaaring masabi nating patay yung klase ng pananampalataya na yon. May paanyaya dito sa atin. Sa sulat na ito ni Apostol Juan, inaanyayahan tayo na mahalin natin ang isa't isa. Bakit daw po? Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. For love is from God. Dapat tayong magmahalan dahil ang pag-ibig ay sa Diyos. Galing sa Diyos. Now, for love is from God. Kung tinanggap natin yung biyaya ng pagliligtas sa atin ng Diyos, tinanggap din pala natin ang isang bagong puso na natututo po tayong magmahal ng kapwa mananampalataya. At ang sabi pa, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kung minamahal po natin pala ang bawat isa, ipinanganak tayo na tayo po ng mga dating patay dahil sa ating kasalanan, nakaranas ng muling kapanganakan. Kung minamahal natin ang ating kapatid, tayo ngayon ay may buhay dahil sa biyaya ng Diyos. So ayon dito, ipinanganak tayo ng Diyos kung umiibig tayo. Madaling sabihin na nakaranas na tayo ng muling kapanganakan, pero ang isang patunay po na tayo ipinanganak ng Diyos kung tayo po ay umiibig. Isang patunay po na tayo ay may bagong buhay kung merong nakikitang pagmamahal sa puso natin. Madali kasing sabihin na nakikilala natin ang Diyos. Pero ano ba yung patunay natin? Ano ba yung ebidensya bukod sa sinasabi natin na kilala natin ang Diyos? Kung nagpakilala sa atin ang Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ni Kristo, nakaranas tayo ng muling kapanganakan. Binabago tayo at nakikilala natin ang Diyos. Natalakay natin nung nakaraan yung tungkol po sa, kung naalala po niyo yung pagsisisi at pananampalataya. Kung naranasan, kung pinagdaanan po natin yun, yung pagsisisi at pananampalataya, ang resulta sa atin, bagong buhay, bagong puso, binabagong puso na patuloy na nangyayari at tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago at pagkilala sa Diyos. Kung minamahal natin ang kapatid sa pananampalataya, nakaranas po tayo ng muling kapanganakan at kilala natin ang Diyos. Pero paano kung hindi tayo umiibig? Sa pagpapatuloy po ni Apostol Juan, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. So kung hindi po tayo umiibig, kahit pa sabihin natin na kilala natin ang Diyos, kahit ipagsigawan natin na kilala natin ang Diyos, na marami tayong alam sa Biblia, na magaling tayo mag-share ng mga verse sa social media, pero hindi naman tayo umiibig sa kapatid sa pananampalataya, hindi totoo na kilala natin ang Diyos. Bakit ganun po? Ayun dito, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung sinasabi nating kilala natin ang Diyos, dapat alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Nalikas sa Diyos ang pag-ibig. Kung sinasabi natin na nakilala natin ang Diyos, so dapat alam natin na likas sa Diyos ang pag-ibig, na sa bawat panahon, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng gagawin ng Diyos, may pag-ibig. Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung kilala natin ang Diyos, nagiging katulad tayo ng katangian ng Diyos. Hindi tayo perpekto, pero dahil kilala at nakikilala natin ang Diyos, merong pagkakahawig. Kung tayo po ay umiibig sa kapatid, hindi po perpektong pagmamahal yung pinag-uusapan. Na yung ating pagmamahal.
kundi totoo at lumalagong pagmamahal natin sa iba dahil sa biyaya ng Diyos. Bilang mga kapatid sa pananampalataya, nagmamahal ba talaga tayo sa ating kapatid? Suriin natin yung ating sarili. Inaanyayahan tayo. Nawa matulungan tayo ng salita ng Diyos na alisin lahat ng pagpapanggap. Na alisin yung pagkamakasarili. At hayaan tayo ng Diyos na lumago sa pag-ibig sa kapatid sa pamamagitan ng paglilingkuran, pagmamalasakitan sa isa't isa. So, una, ang pagmamahal sa kapatid ay isang patunay na nakaranas tayo ng muling kapanganakan at kilala natin ang Diyos. Number 2, ang pagmamahal sa kapatid ay bunga ng pag-ibig sa atin ng Diyos at ng ginawa para sa atin ng Panginoong Hesus. Kung naunawaan nating may paanyaya sa atin na mahalin ang kapatid sa pananampalataya, pero paano kung nahihirapan naman tayo ngayon na mahalin yung ating kapatid? Oo nga, merong paanyaya. Oo nga, merong obligasyon na mahalin ang kapatid sa pananampalataya. Pero paano kung nahihirapan tayo? Halimbawa, nahihirapan kang mahalin yung asawa mo. Or nahihirapan kang mahalin yung inaakay mo, yung dinedisciple mo. Ang hirap mo namang mahalin. Panay pangungutang yung ginagawa mo. Ang hirap mo namang mahalin. Ang laki ng atraso mo. At kapag ganito po, yung punto ng buhay natin, tumingin po tayo sa pag-ibig sa atin ng Diyos at sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Bakit natin mamahalin yung ating mga kapatid sa pananampalataya? Dahil po bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nahayag sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ipinakita ng Amang Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng kanyang anak, alang-alang at para sa atin. Ito po ang isa pang dahilan kung bakit natin mamahalin ang ating kapatid sa pananampalataya. Basahin po natin ang verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po nakatago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagdating po ni Kristo, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hayagang ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Now, kung sinasabi nating mahal natin ang ating mga kapatid, dapat po nakikita din sa atin yon. Kung nais malaman ng Diyos at nais maramdaman ng Diyos na tayo ay kanyang minamahal, inihayag niya yon sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung tayo po tutugon sa paanyaya at obligasyon na ibigin ng isa't isa, kung tutugon po tayo doon at sinasabi nating mahal natin ang ating mga kapatid, dapat po nakikita din iyon sa atin. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos, kitang-kita natin nung suguin niya ang kanyang bugtong na anak. Ano yung layunin ng Diyos? Bakit niya isinugo ang kanyang anak? Ayon po dito, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sa halip na mamatay, tayo po ay nabuhay. Kaya nga sa, 'di ba, sa John 3:16, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nagtitiwala ka po ngayon kay Kristo, meron kang buhay. At kung meron kang buhay, mamahalin mo ang mga kapatid mo kay Kristo. Sa sumunod na verse po, nilinaw pa kung ano yung pag-ibig na yan. Verse 10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. So, narito ang pag-ibig. No? Ang totoo po, hindi tayo ang umibig talaga sa Diyos. Kasi mas madalas makasarili tayo. Mas madalas makasalanan tayo. At alam natin dahil sa pagkamakasarili natin, dahil sa pagkakasala natin, nararapat tayong hatulan ng Diyos. Pero
narito ang pag-ibig. Ang karapat-dapat talaga sa atin, parusa, kaparusahan. Pero sa halip na galit, sa halip na puot ng Diyos, yung maranasan natin, ipinadama po ng Diyos yung dakilang pag-ibig niya nung isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. At hindi lang po basta isinugo, ayun dito, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Isinugo hindi lang mamuhay ng matuwid bilang tao. Isinugo para mamatay at ialay ang sarili bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Grabing pag-ibig yan. Ang pantubos po, ihahandog ni Jesus yung kanyang sarili para pawiin yung galit ng Diyos sa atin. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, nagsugo siya ng solusyon para pawiin yung kanyang galit. Kapag napawi yung galit niya, mapapasa atin pa yung biyaya ng kaligtasan. Yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Again, hindi tayo kamahal-mahal ng Diyos. At kung tutuusin pa nga, deserving tayo sa parusa ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Natubos tayo sa ating mga kasalanan. Kung ganyan po, na minahal tayo ng Diyos, at kung ganyan ang pagpapadama at pagpapakita ng pagmamahal sa atin ng Diyos, obligado po na mahalin din natin ang iba tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi po sa verse 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Paano tayo minahal ng Diyos? Ipinakita, ipinahayag yun ng Diyos, ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin nang isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Isinugo niya bilang pantubos sa ating mga kasalanan. So yung ginawa ni Kristo sa krus, yun po yung lakas at motibasyon na kailangan natin para patuloy tayong magmahal sa kapwa. Kung nakikita natin, ang hirap-hirap niyang mahalin, ang hirap-hirap mahalin ng kapatid na ito, ang hirap-hirap mahalin ng taong ito, tumingin tayo sa pagmamahal ng Diyos at sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung nahihirapan tayong magmahal ng iba, tumingin tayo sa pagmamahal sa atin ng Diyos at sa ginawa para sa atin ni Jesus. Alalahanin natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Nahihirapan tayong mahalin ang iba? Tingnan ang Diyos. Minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Bakit kung tayo yung magmamahal? Ang gusto natin, karapat-dapat. Yung mga kaibig-ibig lang. Tayo, minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. So, malinaw, minahal tayo ng Diyos, mahalin natin ang iba. Ano man yung natututunan natin sa Biblia, ano man ang natututunan natin sa Biblia, maaaring mabaliwala lahat kung hindi po tayo natututo at kung hindi tayo lumalago sa pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya. Anumang knowledge, anumang kaalaman, anumang katuruan na nalaman natin sa Biblia, mababaliwala lahat yan kung hindi po tayo lumalago sa pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya. Ito naman po ang ikatlong dahilan kung bakit dapat tayong magmahalan. May kinalaman ito sa patotoo natin. Number 3, ang pagmamahal sa kapatid ay patotoo na nananatili sa atin ang Diyos. Basahin natin muli yung verse 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Totoo, ito, ang Diyos ay hindi makikita ng pisikal natin mga mata. Walang sino man sa atin ang may kakayahan na makita
yung lubos na pagka-Diyos ng ating Ama. Ganun pa man, sinasabi dito ni Apostol Juan, bagamat wala pang nakakakita sa Diyos at walang makakakita sa Diyos, no? Pero po, kung nagmamahalan or kung nag-iibigan tayo, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos po ay nananatili sa atin. Hindi ito katulad sa verse 7 na isang paanyaya, yung love one another. O kaya doon sa verse 11 na obligasyon. Dito po sa verse 12 ay isang kondisyon. If we love one another. Ano raw yung mangyayari? Ano raw yung magiging resulta kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa? Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nananahan sa atin. So, hindi ba natin makita ang Diyos sa physical at sa pamamagitan ng ating naked eye? Hindi man natin makita, pero napapatunayan naman natin na merong Diyos. Ang pagmamahal sa kapatid po ay patotoo na nananatili sa atin ang Diyos. Yung ebidensya na merong Diyos, yung patotoo na nasa atin ang Diyos, ay makikita po sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapatid sa pananampalataya. At ang isa pa pong mangyayari kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Hindi dahil imperfect ang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, nalulubos yung layunin ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin kapag yung pag-ibig niya sa atin ay nag-uumapaw na sa pag-ibig natin patungo sa iba. Kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, nagbibigay tayo ng patotoo na meron tayong Diyos na sakdal na nagmahal sa atin. Sa pamamagitan po yon ng pagkasugo niya ng kanyang anak. Ang pagmamahal sa kapatid, patotoo na nananatili sa atin ang Diyos. So, kung titingnan ba or kung mababalitaan ba ng mga non-believers yung klase ng pakikitungo natin sa isa't isa sa loob ng pamilya ng Panginoon. Kung titingnan nila yung klase ng relasyon natin na meron sa isa't isa, may ganyo kaya silang sumama sa atin? Or kapag nakita nila yung klase ng relasyon natin sa isa't isa, baka ma-turn off sila at hindi na sumama. So, ano yung sitwasyon natin? Kung titingnan natin yung klase ng relasyon at pakikitungo natin sa isa't isa sa loob ng pamilya ng Panginoon, nakikita kaya nila na nananahan at nananatili sa atin ang Diyos? So, bakit tayo inaanyayahan at inuobligang magmahalan sa isa't isa? Bakit natin mamahalin ang isa't isa? Ang pagmamahal sa kapatid ay isang patunay na nakaranas tayo ng muling kapanganakan at kilala natin ang Diyos. Ang pagmamahal sa kapatid ay bunga ng pag-ibig sa atin ng Diyos at ng ginawa para sa atin ng Panginoong Hesus. Ang pagmamahal sa kapatid ay patotoo na nananatili sa atin ang Diyos. At lahat ng ito may kinalaman sa isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig at ipinakita ng Diyos Ama yung pag-ibig niya sa atin, yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan nga po ng pagbibigay ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano-ano naman yung maaari nating pagtugon sa ating mga natalakay at napag-aralan? Mga bagay na dapat nating gawin bilang aral at mensahe. Number 1, magsisi at humingi ng tawad. Pinapakita sa atin ng Diyos kung gaano kalaki at kung gaano kalawak yung pagmamahal niya sa atin. Tapos tayo,
ang dami nating pagkukulang sa pagmamahal sa kapatid. So, sama-sama tayong humingi ng tawad sa Diyos sa maraming pagkakataon na hindi tayo nagmahal ng tulad ng pagmamahal ni Jesus. Sama-sama po tayong humingi ng tawad sa Diyos sa mga personal, lalo na sa mga personal nating oras ng pananalangin na tayo po ay naging makasarili, na ipinagdamot natin ang oras sa iba, na madalas nating inisip ang sarili natin kaysa ang iba. Number 2, alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So, minahal tayo ng Diyos kahit alam niya hindi tayo karapat-dapat. Minahal tayo ng Diyos kahit alam niya magpapaulit-ulit tayo sa pagkakasala. Minahal tayo ng Diyos kahit alam ng Diyos na hindi natin kayang tumbasan o suklian yung kabutihan niya para sa atin. Alalahanin natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na yon para sa atin. Number 3, magkaroon ng determinasyon na magmahal ng tulad ni Jesus. Paano nga ba nagmahal ang ating Panginoong Jesus? Basahin po natin itong unang Juan sa chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ibinigay ni Jesus. Paano ba nagmahal ang Panginoon? Ibinigay ni Jesus hindi lang yung kaprasong oras. Ibinigay ni Jesus hindi lang yung konting tulong na kailangan natin, kundi ibinigay po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa atin or alang-alang sa atin. Sa ganung katotohanan, ang utos sa atin dito at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang utos dito na mahalin ang bawat isa ay utos na ibigay ang buhay natin sa bawat isa. Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Mga kapatid, mahalin natin ang isa't isa. Ang challenge, ibigay natin ang buhay sa isa't isa. Kung paanong ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili at kung paanong minahal ni Kristo ang iglesia. Ang local church na binili niya ng kanyang dugo. Dahil sa minahal tayo ng Diyos, magmahalan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Alang-alang sa ating kapakanan, alang-alang sa kapakanan ng iba, at higit sa lahat, magmahalan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, alang-alang sa karangalan at kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Mag-ibigan ang bawat kapatid sa pananampalataya.